Tangina mo, Madriaga, pag talaga nagpalit ng administrasyon, putang. Dr. Alam niyo kung ba't ako nagagalit? Una, hindi talaga kilala yan sa PSG, VP PSG, sa security detail ng Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Ang dami nagte-text sa amin sa Duterte Youth Party List. Sir, sabihin nyo nga, hindi namin kakilala yan. I think Lake, Code, L-A-Q-U-E, Lake, ang tawag niya. Talaga raw, sabi niya, kitang-kita niya mismo mga naka-uniformadong mga Chinese para PLA, no? Numbering less than 100 daw yun, madami daw. Ayon kay Palad, mahalaga maimbestigahan. Madami daw. Diyos mio, Marimar, ha? Kampo ni Madriaga na hindi siya pakawala. Sa mga istorya mo, ang iisipin ng taong bayan, ang iisipin ng mamayang Pilipino, kasama ka sa bayaran. Ay, yung siya ay inihulog dito sa bangin na ito. Yung posibilidad na siya ay nahulog dito ay parang napakalabo. Parang isang aksidente na siya ay nahulog dito sa bangin. At nagkataon lamang na siya ay sangkot dito sa flood control scandal. Nagkataon na mag-isa siya na naandun sa Cannon Road. At nagkataon na nadulas siya or anuman at bigla na lamang siyang nahulog. At nagkataon lang siguro na yung kanyang testimonya ay material dito sa investigasyon na gumugulong sa flood control. Parang napakalabo yata nun. Ano? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung hindi naman nagdo-notify sa inyo ang ating video, madali lang po yan. Andyan po yung search bar. Type nyo lang po si Kuya Goods at lalabas na po ang ating channel. Uminit ang ulo ni Party List Cardema dito kay Ramil. Napamura na ho dahil sa kalukuhan ito ni Ramil na umi-eksena pa ang mama na hindi man lang kilala ito ng mga naging PSG. Ano kaya eksena ng mama? At itong mga usapin dito, Sal Diskaya haharap sa DOJ matapos maaresto. Bakit pa haharap sa DOJ? Di ba naimbestigahan na yan sa Senado? At kung merong kaso at ayan na ang warrant of arrest, bakit niyo pa gagawing anong tawag doon? Parang ipupubliko niyo pa. Tapos na nga. Naaresto na nga. Hearing na kung dapat i-hearing. Bakit dyan? Para saan? Pagpiestahan na naman. Yan ang mga banat nila. Gusto nyo lang exposure, kunyari interviewin, magsitigil na kayo. Tantanan nyo na. At ito pa, exclusive, Chinese submarine dumaong sa Bataan ayon kay Ramil Madriaga. Ano koneksyon? Talaga naman si Ramil Madriaga, masyadong mabenta ka ngayon, Kaya napapamura sa iyo itong si Representative Cardema. Kampo ni Madriaga, iniit na hindi siya pakawala ng kasalukang administrasyon. Talaga ba? Alata ka, boy. Hindi ka kilala ng mga kasama ng mga PSG. Tapos sasabihin mo, anak ng tipakulong ka. Attorney Mike, ano ang usapin dito? Patungkol ito dito sa dating Yusek Cabral. Tanong lang nahulog, nagpatihulog o hinulog? Tanong kasi marami akong nagtatanong bakit kasi, 'di ba, ang sabi ang administrasyon ay papunta na sa bangin. Baka may connection sabi ni Aling Ledesma, baka kinonekta na. Mamaya abangan nyo At kampo ni Balulong Romualdez, iginiit na nilinaw na hindi kayo magnanakaw? Sabi ni Aling Marie, kayo yung binubuka at binabanggit ni Saldico, close kayo niyan, di ba? Madriaga, giniit na bumisita sa kanya si Bibi Sara. Ikaw bibisitahin ni Bibi Sara? Pusang gala naman talaga, Sino ka? Para bisitahin ka ni Bibi Sara, ang dami niyong paeklat,
Ito pa, si Boy Paos, tiniyak na maayos at tamang paggamit ng pondo ng kanilang kagawaran sa 2026. Huwag mo kami lokohin. Oo. Saka pa. Ay, pasok na natin ito. Napamura na ang former Representative Cardema. Tangina mo, Madriaga, pag talaga nagpalit ng administrasyon ko. Dr. Alam niyo kung ba't ako nagagalit? Una, hindi talaga kilala yan sa PSG, VP PSG, sa security detail ng Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Ang dami nagte-text sa amin sa Duterte Youth Party List. Sir, sabihin nyo nga, hindi namin kakilala yan. Puro opisyal. Galing PMA at PNP. Sir, hindi namin nakilala yan o kahit kailan. Yung kaisa-isang picture niyan, nakatabi na solo si Vice President, yan yung inauguration ni Ma'am, na 1,000 taga Davao audience ang nagpa-picture sa kanya isa-isa. Yun lang yun. And pangalawa, talagang ang Duterte Youth Party List, nakakuha ng pinakamalaking boto ng ating mga pulis at sundalo, gusto lang ipaabot ng ating mga pulis at sundalo na hindi man lang namin naging kasama yan, kahit private, sa armed forces, kahit patrolman sa PNP, huwag niyang sabihin na kung ano-anong claims niya sa buhay dahil kalokohan, alam ng lahat ng security agencies ng ating bansa, Mr. Booking, Madriaga. si Ramil. Ramil! Ano pa? Booking ka na. Huwag mo nang pinaglulukuhan sa bayan ng Pilipino at sasabihin mo, na binisita ka ni BP Sara. Sino ka? Oo, para saan pag-aksayan ka ni BP Sara? Ang dami-daming trabaho ni BP Sara. Oo, yung mga pag-iilusyon mo, tigil-tigilan mo. Kaya, yung sinabi ni Representative, naku, pagpalit ng administrasyon. Naku, Diyos mio, Marima. Napamura na sa'yo, baka isang... Oo, kaya huwag ka magpanggap na ikaw ay PSG. Huwag kang magpanggap na meron kang alam. Ang lahat ng nalalaman mo ay katang-isip mo lang at dinoktor na ebidensya ng amo mo. Magkano ba binayad sa'yo? Sabi ni Aling Marie. At para lumagay ka sa istoryahan ganyan, wala kang kredibilidad. Oo, wala kang matibay na pagmamalaki na ikaw talaga ay isang naging trabahador o isang PSG o kung ano man ang itawag mo sa sarili mo. Sabi ni Aling Ledesma, security ka. Hindi natin alam kung saan. Baka security ka sa mga kanto-kanto, parking. Pero kung yung istorya ay lalapit mo kay BP Sara, wag na hoy. Hindi kayo paniniwalaan. Ang taong bayan ay marunong. Alam niyan ang tama at mali. Istoryahin nyo pa lang, parang sablay na eh. Diba? Yung mga istorya nila, parang hindi ka panipaniwala. Wala kang makakitang magandang nagawa. Pinagmamalaki Ano raw siya? Anong tawag doon? PSG, kuno. Ng ating mga anak. Ako si Sara Duterte, ating iboto, number 5 sa balon. Advance na natin Bigla na lang, Ramil ba? Yan. Ramil Madriaga na yan, na bigla na lang lumabas. Tinawagan agad namin yung mga security, mga dating PSG commander. Yusek, hindi namin kilala yan. Dininay, sir So, binasa namin yung statement niya, yung affidavit. Diba? I am Ramil Madriaga. I took up the College of Law from 91 to 95 at San Sebastian. Doon pa lang, I took up the College of Bobo. Diba? Gagawa ng statement. Dapat tinagalog na lang, no? Para hindi na mukhang ang-ang, no? Mahirap kasi pag ang-ang, tapos gagawa ng statement, tapos walang nakasubaybay sa'yo, tapos bobo rin yung, yung abogado nila, hindi rin binasa, yung statement, pare-pare silang bobo. Diba? Pinahiyaan nila ang sarili nila, lalo na yung defense team, o kung yung kung anong tawag doon sa grupo nila, tanga. Pati abogado, tanga. Dahil hindi binasa Dapat siya yung nag-a-advise. I took up the law, College of Law. Saan? Sa San banda? San doon? College of Law, ganun ba yun? College of Law
Sabi ko, ano to? I graduated but did not pass the bar. I work in NSC, National Security Council, and ISAF from 2001 to 2015. Doon pa lang ma-realize nyo kung taga-military kayo o familiar kayo sa military at police, paano nangyari na nagtatrabaho ka sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ka pa sa Intelligence Service Armed Forces of the Philippines? Tama. Hindi ka nga parte ng AFP eh. Yun. Wala siyang ranggo sa armed forces kahit private o corporal. Wala siyang ranggo sa PNP kahit patrolman. Hindi siya parte ng mga tropa ng gobyerno. Pero sinasabi niya na nagtatrabaho siya sa Armed Forces of the Philippines at sa NSC. Pangalawa, I work in the NSC NBI from 2018 to 2020. Paano nangyari nagtatrabaho ka sa National Security Council tapos nagtatrabaho ka rin sa NBI under ng DOJ doon sa 2 taon na yon? Anybody? Bawal ang sahod, bawal sa gobyerno yan ha. Kaya nga wala silang masustansya na ilalaban ha sa statement nila. Pag nakita ng Supreme Court yan, wala na, basura na agad yan. Kaya lang naman naisampa yung impeachment dun sa mga Padre Damaso dahil nakitaan nila itong peking statement ni Madriaga, kaya naglakas loob na naman yung mga unggoy na ipasa yung pangalawang impeachment, na which is wala na naman yan pagdating naman ng oras. Kung hindi basura, mababasura. Diba? Lipat natin ang usapin. Kay Madriaga pa rin tayo. Hindi, kay Diskaya muna tayo. Bakit? Ano ang papel? Bakit nasa DOJ? Interviewin niyo pa rin? Hindi na kayo nagsawa sa mukha ni Diskaya? Diba? Sinabi niya na lahat-lahat kung sino yung mga kumukuha ng porsyento eh. Napakulong niyo si Diskaya pero hindi niyo kayang pakulong yung mga congressman na magnanakaw. Ano kaya gagawin nila yan kay Diskaya? Naipit si Diskaya samantalang siya ang siya yung nagbanggit ng mga magnanakaw na kongresista at yung mga kontraktor at yung pumoporsyento. Di ba? Paano yung iba? Asa na si DE ng Bulacan, si Alcantara, asa na? Kamusta naman sila? Nangangamusta lang kami. Asa na sila? Andyan sa DOJ. Ano gagawin dyan? Pagpepestahan ng media. Siyempre, ano yun eh. Naku, eto na naman, may kwento na naman si Madriaga, may submarine daw. Hiniling na nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga ang forensic examination ng NBI sa 3 niyang cellphone na nasa kustodiya ng korte. Malaking banta naman sa pambansang seguridad ang nasaksihan umano ni Madriaga sa Mariveles, Bataan ng pagdaong ng Wait lang. Saan na yun? Yan na exclusive na umaarangkadang Bibigyan natin ng reaction yan, ha? Nasaksihan, ha? Ano sabi? Ulit. Ang submarina. Yan na exclusive na ulit. ni Madriaga sa Mariveles. Ayan, ha? Malaking banta naman sa pambansang seguridad ang nasaksihan umano ni Madriaga sa Mariveles, Bataan ng pagdaong ng nasa 100 Chinese militiamen at ng isang submarina. Yan na exclusive na umaarangkadang balita ni Maan Macapagal. Wait lang, boss. Kailan itong sinasabi mo? Na nasaksihan ni Madriaga. Di ba nasa kulungan si Madriaga? Paano niya masasaksihan? Grabe naman, May mga patolang nakikisawsaw sa issue eh. I-analyze muna. Paano nasaksihan? Tignan nga natin kung may dudugtong dito yung nasaksihan ni Madriaga.
Hindi lang ang revelasyon ni Ramil Madriaga sa paghahatid ng pogo at illegal drugs money sa mga politiko ang nalalaman niya. Isang revelasyon ni Madriaga sa kanyang abogadong si Attorney Ramil Madriaga ang tila lumalabas na isang malaking banta sa pambansang seguridad. Talaga? Ayon kay Palad, taong 2020 na makapasok si Madriaga sa isang property ng Biancham Holdings and Trading na pag-aari ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Teka lang. Anong taon ba nakulong si Madriaga? Anong taon ba siya nakalaya? Hanggang ngayon hindi pa nga nakakalaya eh. I-search natin Madriaga convict in what year? Alamin natin Acquittal, arrest, and allegation the journey of Madriaga, December 21. The man who allegation, wala. Who is Ramil Madriaga? Aid, kidnap, suspect. December, another, walang lumalabas eh. Kailan ba siya, nakalaya? Nakalaya ba? Wala pa akong alam na balita na nakalaya ang mama. Kayo ba? Alam nyo ba kung nakalaya? Di ba nga nire-request nga ni Bobo ni, ano pangalan? Godong? Godong yung, Bob, yung nagsasabi. Hinihiling niya nga, di ba, na ilipat daw ng detention center si Madriaga kasi nga, natatakot daw, baka mamaya, kung ano raw gawin. Diyos mo yung Marimar. Ilan taong ka na dyan sa kulungan, alam mo na pasikot-sikot dyan, natatakot ka pa? Di ba? Walang hong kwentong ganon. Kwento nyo na lang yun. At itong kwento na ito, hindi natin alam kung saan pinaghahalongkat. Sino scriptwriter na witness daw ni Madriaga na may submarine. Nakita raw ni Madriaga ang nasa 100 Chinese military na nakauniforme ng pangsundalo, armado lahat. At sa Laque Beach sa Mariveles, Bataan, nakita niya rin ang isang black submarine na pinaiikutan ng malalaking fishing vessel sa beachfront ng Biancham. May mga cove daw doon. Saan nyo panaginip nakita yung mga yan? Malaki ang intelligence ng Pilipinas. Meron tayong Intel Fund. Bakit hindi na balita yan? Diyos mo yung kwento nyo sa pagong. Malawak ang Intel Fund. Nasasagap ng radar kung may submarine o wala. Diyos mo yung Marimar naman. Tigilan nyo na pagtatagpi-tagpi ng istorya nyo. Pagbubuo at susulti-sulti ng mga statement yung walang kasusustansya. Ibibigay nyo sa taong bayan, gusto nyo paniwalaan kayo ng taong bayan, wala ho kayong makikitang paniwala nila. Hindi kayo paniniwalaan dahil lahat ng mga sinasabi nyo, yung mga statement ni Madriaga, komplikado sa tunay na pangyayari. Bakit? Paano makikita nasa oblo siya? Diba? Paano masasaksiyan nasa loob siya ng... Ismi yung Marimar naman, Pati ikaw ba naman naniniwala ka pa? O ikaw nanonood sa akin, ikaw ba naniniwala ka sa pinagsasabi nito ni Madriaga o Madriaga? Ewan ko sa'yo, Madriaga. Na talagang mahirap puntahan, binakuran. I think Laque, Cove, L-A-Q-U-E, Laque, ang tawag niya. Talaga raw, sabi niya, kitang-kita niya mismo mga naka-uniformadong mga Chinese, para PLA, no? Numbering less than 100 daw yun, madami daw. Ayon kay Palad, mahalaga maimbestigahan. Madami daw. Diyos mio, Marimar, kampo ni Madriaga na hindi siya pakawala. Sa mga istorya mo, ang iisipin ng taong bayan, ang iisipin ng mamayang Pilipino, kasama ka sa bayaran. Iginiit ng kampo ng tinaguriang bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga na hindi siya pakawala ng kasalukuyang administrasyon para siraan ang pangalawang Pangulo. May umaarangkadang balita, si JM Pineda. Sa paglutang ng tinaguriang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga, marami ang komunikasyon sa kredibilidad nito, lalo pat dati siyang kaalyado ng mga Duterte at naging parte ng security lineup ng dating Pangulo. Malaking tanong rin kung isa ba siya sa mga pakawala ng kasalukuyang administrasyon para ibaon ng pangalawang Pangulo. Pero, buwelta ng abogado ni Madriaga. So,
yung sinasabi nilang coordinated efforts, pakana ng Malacanang, hindi ho nila maiko-connect yan. Kasi kahit i-check nyo po yung pangalan ko, hindi ako politikong lawyer. Hindi ho tayo nagrarally for or against a candidate. Purely lawyering lang po ako. Giniitri ng kampo nito na wala silang ambag sa mga kasong binabato kay VP Sara ngayon. Hiwalay umano ang mga reklamong isinampa nila sa pangalawang Pangulo, pati na rin sa ibang mga kalyado nito. Unang-una po, no, kung titingnan nyo po yung plunder na isinampa, wala ho din yung affidavit ni Ramil Madriaga. Ang may kopya lang po ng original na affidavit ni Madriaga is the Office of the Ombudsman. Ako po, tapos yung binigyan namin ng original copy si Congresswoman de Lima. Paano hindi magiging iba? Kasi iba naman yung binibintang nyo kay BP Sara. Kung sakali na umusad at may mapatunayan at katigan, so kakasuhan uli ng plunder, mag-isip-isip naman kayo. Wag gawa ng istorya. Ha? At saka yung kinukwento na nakita yung sundalo na Chinese military, 100, paano makikita nasa kulungan nga? Oo, nanaginip siguro si Madriaga ng panahon na yon. Ano, boss? Baka yung panaginip ni Madriaga sa sobrang lalim ng kanyang pagtulog at panaginip, akala niya tunay yung mga pinagsasabi niya. Diba? Submarine, hindi mo madedetect? Sundalo, hindi mo malalaman. Diyos mo yung marimar naman. Pumasok, naka-uniforme. Agoy. Saan nyo ba comics na basa yan? Parang istoryahin nyo, wala talaga eh. Walang sustansya. Hindi ho kami nakikipag-ugnayan sa plunder complaint na kung babasahin mo, puro siya related sa COA findings. Samantala, muli ring sinabi ng kampo ni Madriaga na pakana lamang ni Atty. Roque ang pagkakadawit ito sa kasong kidnapping. Sa pilitan lang Ako na naman, isama nyo naman si Atty. Harry Roque. Magtigil-tigil na kayo. Oo, wala nang maniniwala sa inyo. At maibalik natin ito dito kay Yusek Cabral o yung dating ex-DPWH Yusek na nabalita kagabi. May tanong. Gusto ng taong bayan na malaman sa pamamagitan ni Attorney. Attorney, ano ba ang tanong ng ating kababayan? Ito ba ay nahulog, nagpatihulog o hinulog? Isang malaking palaisipan, mga kasama. Alamin natin. Nahulog, nagpatihulog, o inihulog? Nako. Yan ang katanungan ng taong bayan ukol dito sa balita ng biglang pagkamatay ni Yusek Cabral. Ano nga ba ang totoong nangyari? Pag-usapan natin yan ngayong umaga. Ito po muli si Atty. Mike Operario. Pagising natin kaninang umaga, bumulaga sa atin ng isang kagimbal-gimbal na storya na di umano ay namatay si Yusek Cabral, isa sa mga key figures dito sa flood control fiasco. At siya ay natagpuan sa ibaba ng bangin dito sa may Cannon Road sa Baguio. Ang tanong ng marami, ano nga ba totoong nangyari? Ang unang ulat ay baka daw siya ay nahulog, accidental na nahulog. Ang usap-usapan ngayon na siya ay also nagpatihulog, nag-commit na ng suicide. At ang mas madilim na larawan ay yung siya ay inihulog dito sa bangin na ito. Yung posibilidad na siya ay nahulog dito ay parang napakalabo. Parang isang aksidente na siya ay nahulog dito sa bangin. At nagkataon lamang na siya ay sangkot dito sa flood control scandal. Nagkataon na mag-isa siya na naandun sa Cannon Road. At nagkataon na nadulas siya or anuman at bigla na lamang siyang nahulog. At nagkataon lang siguro na yung kanyang testimonya ay material dito sa investigasyon na gumugulong sa flood control. Parang napakalabo yata nun. Ano? So yung posibilidad na siya ay accidental na nahulog dyan, I don't think that is fairly credible. Wala talaga siya magiging basehan. Ang mga posibilidad na lang na umuugong dito ay siya ay nagpatihulog o committed suicide or siya ay inihulog. Kung siya naman ay nagpatihulog o siya ay nag-commit ng suicide, this will not be the first time that a public official has committed suicide. Kung natatandaan nyo noon, recently lang sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, si General Angelo Reyes, who later on became the Defense Secretary
of Gloria Macapagal Arroyo committed suicide right in front of the grave of his parents. Because he was dishonored nung lumabas dito sa investigasyon na tumanggap siya ng 50 milyong piso bilang pasalubong sa kanyang pag-assume ng kanyang post. Hindi ko na matandaan kung bilang Secretary of Defense or as Chief of Staff. But either way, tinanggap niya daw ang pera na ito at sa investigasyon sa Senado, siya ay napahiya because Angelo Reyes is a man of honor, he committed suicide. But for Yusek Cabral, is this also possible? Does she honor or value her honor so much that all of this talk about her involvement in the fiasco will push her to the brink of committing suicide? Hindi natin personal nakakilala si Yusek Cabral, pero may posibilidad na maaring siya nga ay nakonsensya at ginawa niya nga ito. But the most telling at mas maingay na umuugong na usapin ay yung siya ay pinatahimik dito at siya ay deliberately ay Yun na. this is not suicide, this is homicide. Agoy! It's typical of a what you call a rub out para mawala na yung mga testigo. Kasabihan nga dyan, dead man tell no tales. At Yun. ito yung dahilan kung bakit itong si Saldico ay bigla na lang din nagsalita. Kasi alam niya ang posibilidad nito nang hindi na siya tinutulungan ng administrasyon nila Romualdez ayon sa kanya. Tingin ko naging malinaw sa kanya na mas magiging advantageous to the administration or to those who we accuse na kasangkot niya dito sa paglustay ng pera ng bayan sa flood control, mas maganda na siya ay patay na. Again, because dead man tell no tales. At yan ay mga mas maingay na posibilidad sa kasalukuyan. Pero meron isa ako nakita niya, kaya nabasa pala. niya ng komento. Paano kung hindi naman pala talaga siya namatay? What if this entire death was staged, similar to what Hitler did in World War II, na sinunog na lang kunyari yung bangkay niya, pagkatapos yung pakamatay, they were not able really to verify if that was Hitler or not, because wala naman siyang mga DNA testing pa at the time. What if this was staged para lang maka-escape sila sa liability? Because a dead man has no responsibility nor liability at wala nang kukulit sa kanya tungkol sa kanyang pagtestigo sa anumang hukuman o Pwede mangyari yun, attorney. Hindi pa natin sigurado kung siya nga. Oo, kasi alam niyo naman, di ba? Oo, mahilig magpa-enhance ito si Madam eh. Baka mamaya, hindi. Oo, kasi wala pa tayong kasiguraduhan na siya yung nahulog. Nakita nyo na ba na siya? Nakita na ba ng mga taong bayan na siya nga? Malaking katanungan. Kaya pala ito, kampo ni Balulong, medyo nagsasalita na, Pero, kagaya sabi ni attorney na hindi na pala tinutulungan ng pinsan. Totoo kaya? Ako hindi ako naniniwala. Oo. Ang hinihingi ng taong bayan na sana, pakibilisan na makulong itong pinsan. Kasi gigil na gigil ang taong bayan eh. Yung kinanta ni Saldico hanggang ngayon, wala. Puro kontraktor na lang ang nakikita nyo. Yung iba, wala na. Parang, sige, gagawa tayo ng kwento. Kunyari, nakulong kayo pero tatakpan ng mukha nyo bago pumasok nakita nyo ba yung mga pagbumuka ng pumasok? Ngayon, hulog kunwari. Nahulog kunwari. Sabihin natin kunwari na lang. Ano ang totoo? Asan ang istorya? Totoo ba siya yun? Maraming magsasabi, maraming hindi nakakakita. Kaya ang malaking palaisipan, baka nga yung sinasabi ni attorney pwedeng mangyari. Ano naman itong sinasabi dito na umalma at tinanggi ang mga paratang? Pinabulaanan ng kampo ni Leyte First District at dating House Speaker Martin Romualdez na inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na sampahan siya ng reklamong plunder at iba pang krimen kaugnay sa mga issue ng flood control projects at 2025 budget. In fact, the ICI made it clear in their referral
that it was issued without finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Talaga? Ayon pa kay Attorney Abe Fajardo, iginagalang daw nila ang due process at hihintayin ang evaluation ng ombudsman sa mga ipinasa sa kanila. Inilabas ng kampo ni Romualdez ang pahayag kasunod ng sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na kabilang ang mambabatas sa mga inirekomendang sampahan ng reklamong plunder, malversation at ibang reklamo. Paglilinaw ni Fajardo, recommendation ang ginawa ng DPWH at hindi isang finding. Hindi raw yun dapat maging... Parang wala lang. Recommendation lang pala eh. Ay, anong kasunod nun? Oo, yung recommenda na yan, pwede na mawawala yan. Sabihin ulit, ay, mali pala ang nakita, kaya i-recommenda uli natin na hindi siya kasali. Wow, kwento nyo sa unggoy, ha? Baka magkaintindihan kayo. At yung pag-aayos, ha? Na sinasabi nyo na ayusin nyo yung pondo ng 2026 sa DPWH, wow. Oo. Ayusin nyo muna yung Ghost Project. Please lang. Ayusin nyo muna. Yun muna ang unahin nyo. Bago kayo manghingi ng pondo. Kasi sawang-sawa na ho ang taong bayan sa panloloko. Ayaw na nga nilang ponduhan eh. Dahil sanay na raw ang taong bayan na ginost lang. Walang project. Diba? Bakit papapondohan? Puro ghost na lang makikita. At substandard. Ikaw nga, na ikaw taxpayer, pag nakita mo, binabawasan ka ng gano'n, buwan-buwan tapos na nakawin lang nila. Kumari gagawa ng proyekto, puro naman anomalya. Gaganahan ka ba magbayad? Ako sa akin, hindi na siguro. Pero wala tayong magagawa kasi kailangan mo magbayad talaga ng tax. Kaya kung umabot sa video na ito, saan man lugar, bansa, type mo sa comment section. Para alam natin kung saan na umabot. At siyempre, kung hindi ka pa naka-subscribe, bago ka pa lang, wag mo kakalimutan i-hit yung subscribe button at yung notification bell. Kasi maraming nagugulat, nagtataka, wala raw tayong upload. Sabi ko, everyday ho tayo nag-upload, umaga, hapon. Kaya wag nyo kakalimutan yung hit, yung bell, para meron kang notification na tatanggap. Hanggang sa muli, bye-bye!